the prayer is very important. Yes. Because the prayer is communication to God. Ang panalangin, mahalaga ito sa isang buhay Kristiyano. Sapagkat ang panalangin ay pagkikipag-usap ito sa ating Diyos. Kaya kuminsan, sino ba? Pagka tayo nanalangin, nagkikipag-usap tayo sa Diyos ang kinakausap natin. Kapag tayo naman ay nagbabasa ng Biblia, ay Diyos naman ang nagsasalita sa atin. Kaya hindi dapat maghiwalay yung Bible reading at saka prayer. O yung praying ay hindi pwedeng maghiwalay, praying to God and then Bible reading na magbabasa ng Biblia. Kaya sinabi niya dito, huwag kayong magsasawa sa panalangin. Gawin ninyo itong mataimtim na may pasasalamat. Yan ang unang-una na kailangan seryoso tayo sa ating panalangin. Ano pa ang ating dinadalangin sa Diyos? Maging seryoso tayo na yun talaga mataimtim na nagmumula sa ating panalangin. Meron kasing prayer na basta lang makapanalangin. Yung panalangin talaga na nagmumula sa ating puso. Yun ang maganda eh. Kasi the prayer is communication to God. Kung tama ang iyong panalangin at tama ang motibo ng iyong dalangin, ay sasagutin ito ng Diyos. Kaya sabi niya ito, huwag kayong magsasawa sa panalangin. Gawin ninyo itong mataimtim na may pasasalamat. Ano ba ang ibig sabihin ng mataimtim? Seryoso. Devote yourself to prayer. Kailangan talagang dibuto tayo doon sa ating ipanalangin. Talagang yung ating puso ay talagang nakatune in sa Diyos. Kaya sabi dito, dapat mataimtim ang ating panalangin sa Panginoon. Pangalawa, idalangin din ninyo ang sa tulong ng Diyos ay may pangaral namin ang mga salitang ipinahayag namin ang hiwaga ni Kristo. Yung kapangyarihan ng Diyos ay may pangaral ng buong linaw na ipanalangin natin. Una, ipinapanalangin natin dapat ang ating sarili na may panalangin natin sa Diyos na ito maging seryoso. Pangalawa, ipinapanalangin din natin yung mga nagdadala ng mga salita ng Diyos. Yung mga nagdadala ng salita ng Diyos, hindi yung puro ako lang, ako, akin. Hindi ganyan ang prayer. Prayer is love your everyone. Love your people. Love your among people. Iyan ay panalangin natin sa mga tao. Na ang mga tao ay maligtas. Kaya sabi nito, idalangin din ninyo sa tulong ng Diyos na may pangaral namin ang mga salita ng Diyos na ihayag ang kapangyarihan ni Kristo. Kailangan, hindi lang puro sa atin, kundi para din sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pangatlo, sabi niya dito sa 5, maging matalino kayo sa pakikitungo sa mga hindi sumasampalataya. Samantalin ninyo ang bawat pagkakataon, sikaping mawili sila sa pagkikipag-usap sa inyo at pag-aralang mabuti kung paano tutugunin ang bawat isa. Sabi sa ibang salin ay ang inyong mga salita ay magkalasang asin para mapakinabangan ng mga hindi sumasampalataya. Hindi lamang natin ipinapanalangin ang mga manggagawa ng Diyos, kundi pinapanalangin din natin yung mga ibang taong nasa labas na mga hindi sumasampalataya sa ating Panginoon. Dapat ganoon na mayroon na ang Diyos sa atin na makita ng Panginoon yung pagkakaiba ng mga sumasampalataya at hindi sumasampalataya. Kasi dito sa Colossus chapter 4 verse 2 to 6, dito ipinakita ni Pablo sa mga taga-Colosas ang tunay na paglakad sa pananampalataya sa Diyos.
Una, kailangan ang mananampalataya, siya ay laging dumadalangin sa Diyos. Dumadalangin siya sa Panginoon. Ano ba, hindi niya ba natatanong, ano ba ang sikreto ko, bakit ako ay hindi nagpapadoktor ko? I'm sorry na lang po sa lahat. Ako ay, bakit ano ba ang sikreto ko? Bakit ako ay malakas? Prayer. Yes. And then, disiplina sa akin sarili. Prayer, disiplina. Pag ako inantok na, tulog na ako. Hindi ko pinapatay ang aking buhay sa pag-aantok. Wala naman kabuluhan. Kasi pag hindi niyo ba alam na kapag napuyat ka ng isang buong magdamag, 4 na araw mo itong babawiin para makabalik yung normal na buhay mo. Kaya sabi ng Biblia sa 1 Corinto chapter 3, verse 16 to 17, hindi niyo ba alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa Kanya ang inyong Espiritu? Ngayon, ibig sabihin ko, itong templo ng Diyos, alagaan natin ito. Kasi dito nagkakaroon ng tinatawag na magkakasakit ang tao. Magkakasakit at saka yung tinatawag na, halimbawa, nagpupuyat ka, nakakaroon ka pa ng stress, magkakasakit ka talaga. Sasabihin mo, Lord, bakit ako nagkasakit? Kasi nagkasakit ka dahil sa inaabuso mo ang iyong sarili. Dapat, pag inantok ka na, tulog ka na, may tamang pagpapahinga, may tamang pagtatrabaho.